mga tiyay. Good morning sa lahat. Good morning dito sa Pinas. At mag-good morning din ako sa aking anak sa Japan, si Bim, at mga mga kaibigan doon, subscriber doon. Good morning, good evening sa Canada. So, ganito tayo mga tiyay. Tapos po tayong kumain ng cup noodles mga tiyay. Hindi pa ako nag-coffee pero nag-cup noodles na ako mga tiyay. Ito. Ito yung galing Japan na cup noodles. At napakasarap niyan. So yan ang kinain ko ngayon. Instead mag-coffee, yan lang muna ang kinain ko mga tiyay. At ito pakita ko sa inyo ha. Ang ganap sa umagang ito. Yan mga tiyay. Ganito ang ganap. Ning, nagtaka ako kagabi bakit si Luca o si Sky doon namin nakita kasi diyan kami sa itaas sa terrace kami. Na ano talaga sa Ning? Na nakawalan ba? Nakawala sa kanyang lubid. Diyan. Every morning ganito ang ni Nining dito. Ang kanyang gagawin. Maglinis sa porch. Dahil itong maliit ay dito yan magtae. Pero hindi naman kinalat nila. Si Luca hindi naman din. So ganito ang ating morning. Ihaan lang natin yung mga aso natin na nag-inom lagi sila Ning. Iuhaw din na. Hayaan lang natin ang ating mga aso. Mga aso na dito lang muna para healthy. Healthy sila kasi hindi sila madapuan ng madaming ticks, fleas, mga garapata, mga tiyayin. Bahala na kung ganyan ang gagawin palagi yung mag-washing dito sa porch. Ang importante yung mga alaga natin malinis yung katawan nila mga tiyay. So yun ang dalawang aso namin. Dito na rin nakatambay yung feeds nila mga tiyay. So yan ang morning natin. Ganito talaga ang morning. Pag maglinis na ng porch. Ayan. Nauuhaw talaga to si Ning. Wala na siguro tubig kagabi, no? Grabe ang inom niya ba? Ha? Nalibang na siya karon? Ayan na tiyay. So balik tayo dito sa loob. Iusog natin tong upuan. Nag-iba ang boses ko mga tiyay. Nag-iba ang boses ko. Simula nang medyo naanuhan ako ng ulan. Yung pumunta kami sa sa Kalubihon. Yun ang dahilan. Hello mga tiyay. Makikita nyo na po yung palagi nating sinusuot nung una. Hindi pa tayo pumunta ng Japan. So ordinary lang ang ating mga araw mga tiyay. Tinignan kong sasakyan kasi sabi ko kay Nining niya, linisin niya kahapon. So grabe ang sakit ng ulo ko mga tiyay. Kaya tumayo ako doon at ako dito. Ayan na sila. Dami dito nakaparada ng mga ko. Kasi tinanggal ni Nining yung
Yan dito yan nakalagay dati. At dahil nangyiyelo, sabi ko tanggalin mo at ibaba mo dyan sa ilalim ng bougainvillea. So, ganito ang nangyari mga tiyay. Hindi sila napiktuhan sa sa summer, yung init. Pero dito banda, medyo di masyado maano dito. Ngayon lang ako nakapag libot-libot mga tiya. O kahapon pumunta ako dito pero sobrang init din. Kaya yun. Daming mga labahin ni Nining. So dito muna tayo sa original natin na na lugar. Tinitingnan ko tong mga natin. Grabe ang malunggay natin, daming mga dahon. Dito, ito kailangan tong putulin, sabi ng kapatid ko. Dahil ang pangit nito pag na. Wala nang bunga yung bayabas namin. Mayroon naman pero kukunti lang mga tiyahing. Mainit doon banda, so dito tayo. Yan Di natin yung pinutol kasi herbal yun mga tiyahing. Ito. Daming mga dapat namin hininining. Sa kadiya. Abot mo kadiya. Diri yung tanong. Yan mga tiyay. Dito yung namin, laundry namin mga tiyay, di ba? Dito at ito yung washing ko dito. Hindi talaga tinanggalin yung Pero bibili ako ng bago mga tiyaying. Yung washing machine na tuyo na pag tapos ng laba. Tuyo na mga tiyay kasi may plano si Nining magpahinga muna kasi may yung youngest niya mag-aral na. So hindi na niya 4 years old pa yun pero kailangan na pumasok. So kaya yung mga ganyan hindi natin pwede na mga tiyay. Hindi natin bigyan ng kasi sa mga bata yun. Basta mga bata mga tiyay, ako todo support give ko mga pangangailangan sa mga bata. Usap tayo mga tiyaying. Ito yung lugar na lagi kong inupuan noon. Dito tayo. Sa ilalim to ng mga halaman ko, mga bulaklak ko dito mga tiyay. Ayan, diba? Yan Dito na tayo. Pero dahil yung upuan ko ay natapat sa dahil yung upuan mga tiyay natapat sa pader, hindi wala tayong ka-view dito. Nag-iba yung ko mga tiyaying, yung boses. Dahil yung pupunta kami ng Kalubihon, na anuhan ako ng ulan ba. Kunti lang naman yung na po tawag niyan. Basta naulanan kami ng kunti lang talaga. Pero nagtaka ako mga tiyay kasi nag-iba talaga ang boses ko. At tapos grabe ang sakit ng ulo ko ngayon. Mayroon sana akong lakad today pero hindi ko na tinuloy mga tiyay. Grabe ang sakit ng ulo ko. Nag-antay lang ako na mabilihan ako ni Rimrim ng ng Biogesic. Inom tayo ng Biogesic. At nagpabili din ako ng mga prutas. Yung apo ko nga si Walter dito, grabe ang lagnat mga tiyaying. Pangalawang araw na ngayon. Pero sabi ko ng ina ni Walter, kunin mo muna si Walter dito sa bahay para maalagaan ang maigid yan sa inyo. Kaya kahapon kinuha mga tiyaying. So ngayon medyo okay na. Yung nag-umpisa lang siya ng sobrang sakit ang ulo, tapos nilagnat na kagad ang sobrang init. Yan.
Magandang tanghali sa inyong lahat, mga tiyaying. Dito na tayo sa real life natin sa Pilipinas. At dahil wala pang pasok, wala pang klase mga tiyay, ang mga bata nasa bahay pa rin ngayon. So kami ni Nining, mga ilang days na lang siguro to si Nining kasi nagpaalam na yan na ihinto na muna siya sa dito sa pagtulong sa dito sa bahay mga tiyaying dahil yung niya, ang mga anak niya, yung youngest niya mag-aral na at 4 years old pa yun, kailangan niya na bantayan sa school. So wala tayong magawa, basta para sa mga bata kailangan natin intindihin yung mga ganyan. So ang gawin ko lang siguro kasi ang trabahong medyo mahirap sa akin dito kasi medyo malaki itong bahay. Ang ang paglinis sa bakuran at saka yung pag mop sa sahig natin mga tiyaying. Yung pag-general cleaning talaga. Pwede naman ako siguro yung mga on call lang sila ba. Isang araw mag cleaning sa loob ng bahay, and then dito sa kapaligiran, pwede naman siguro yun. Kung wala lang sana akong vertigo, madali lang yun mga trabaho, pero dahil tiyaying na si tiyay tiyaying na si tiyay, wala na, hindi na masyado malakas ang ang powers ni tiyaying mga tiyay. Ay nako, ayun kaharap ko itong mga halaman ko na palagi ko noon pinupuntahan. Di na masyado maganda tingnan, siguro palitan ko na lang yung mga nito, mga pots at itanim baguhin ang i-replant saka doon yan yan, okay lang sila dyan. At dito naman sa gilid ko mga tiyaying, at yung ating bougainvillea wala pa rin masyadong bulaklak kasi malakas ang hangin at malakas ang ulan. Minsan malakas ang ulan, namumulaklak yan ng madami noong mainit pa ang panahon, pero ngayon hindi na talaga mga tiyay. So pahinga muna ako mga tiyay dahil sobrang sakit ng ulo natin, pero ayaw ko matulog. Yun ang mga bagay na hindi ko magawa dito sa bahay, kahit na wala akong trabaho, kahit na may trabaho ako or napapagod ako, hindi talaga ako matutulog sa araw. So dito na lang tayo mga tiyaying, at update ko kayo sa mga kapatid ko, yung dalawang babae. Umuwi na po sila mga tiyay, kaya ilan na lang tayo dito sa bahay. Madami pa akong mga gawin na naka-line up, pero hindi pa magawa sa ngayon. Siguro baka next week. Isa na noon yung puntahan ko yung bahay sa Cagayan de Oro para general cleaning doon at i-repaint yung pinakaloob ng bahay kasi maliit lang naman yun, at parintahan ulit mga tiyay. Nasa subdivision yun, pero wala nang nagrenta ngayon kasi pinaalis na namin dahil grabe ang ginawa niya sa bahay doon, at saka hindi siya nagre-rent ng malaki ang arrears. So ginawa ng pamangkin ko na nagmamanage doon, mas maigi na paalisin na lang kaysa lumaki pa yung mga bayarin na hindi naman mabayaran. So yun ang ginawa mga tiyay. Pamangkin ko lang naman ang nag-asikaso doon. So
Dahil andito na tayo sa Pinas, tulungan natin doon. Karapatan, obligasyon din namin na linisin at pagandahin uli yung bahay. Kasi pinalitan na namin ng sara ng door sa back door. At siniminto na namin yung pinakagilid ng bahay. At yung lahat na naka grills na lahat ng mga fins. Yung mga gate, mayroong gate. Ang problema lang doon, yung nakatira doon mga tiyaying. Kasi nag-iisa lang sana, wala siyang auno. Hindi nag-isa, walang asawa. Hiwalay at mayroong mga anak. At hindi niya magampanan yung sa asikaso sa bahay kung mayroong mga kagaya ng mga leakage ng mga tubig. Kasi naghanap buhay din siya. So, yung ginawa namin, hindi naman namin siya pinalis na kami talaga ang nag-initiate. Siya yung unang nagsabi sa pamangkin ko na kung hindi daw namin i-down yung renta, yung presyo ng renta, aalis daw siya. Pero hindi naman makapag-decide yung pamangkin ko mga tiyay na i-down yung renta kasi malaki ang arrears. At expire na rin yung contract. So sabi na pamangkin ko, baguhin natin yung contract kasi yung deposit mo at saka advance mo kinunsyo mo na, wala ka nang talagang kahit piso na natira sa mga ganyan. So sabi ng pamangkin ko, baguhin ang kontrata at mag-deposit ka uli ng pera para mababaan natin yung renta. Pero hindi, ayaw niya kasi ayaw niya magpalabas ng pera. So nangyari, pinaalis sila. Wala siyang nagawa kasi sila ang nagsabi na alis sila. So yun mga te, diba? May mga may mga sitwasyon na mga ganyan. Yung hindi naman tayo ang nag-umpisa sa usapan na ganyan, hindi naman natin pinwirsa na pinaalis yung tao. Sa kanya galing yung mga salitang ganyan at ang laki ng arrears. So, ibig sabihin, ayaw na talaga magbayad. So, yun mga tiyay. Hello mga tiyaying. Hello, good afternoon. It's 3:37 p.m. May bisita ako dito mga tiyay. Tapos na po kaming kumain. Hindi pa ako kanina nakapag-video dahil nahihiya pa ako mga tiyaying sa bisita ko. So ngayon, ayan na. Kasi sige ito sa Star Maker. Tinuruan na rin niya akong magkanta mga tiyaying. Mayroon na rin akong account sa Star Maker. So, dami ko ng ganap. Dami ko nang pwedeng gawin dito sa bahay. Ayan, pakita ko sa inyo yung visitor ko. Ayan, si Tiyaying. Si Tiyaying Daisy Hugos. Yun ang kumare kong matagal ng neighbor noon, friend at sa kumare. Mayroon kami ditong kinain na chocolates. Meron din akong binigay sa kanya, pero kanina daming mga pagkain na kinain namin dito mga tiyaying. So ngayon sobrang tuwa ko sa mga niya, sa mga ginawa niya dito. Ayan na. Kumanta na si Kumari. Sobrang saya ako mga tiyay noong nakita ko siya sa Facebook kasi ang laki ng pinagbago. Kaya pinapunta ko talaga sa dito mga tiyay para ko talaga confirm ko kung ganito na ba siya ka healthy ngayon. Kasi noon
Nung unang mga years, mga 4 years ago, grabe, 36 kilos lang yan siya. Nagkakasakit pero sa awa ng Diyos, pinagpala sa binigyan siya ng chance mga tiyaying para maano siya, para gumaling kasi isang teacher ito mga tiyay. So yun yan isa ito sa mga ginawa niyang libangan mga tiyaying ba. Before matulog yan, kakanta yan sa Star Maker. So medyo ang saya namin dito mga tiyay. Di ba? Masaya tayo pag may kaibigan tayong masaya na rin. So yun. Hello guys. Welcome to my Have a vlog. nice day everyone. Thank you so much. Di ba? Maganda na, healthy pa. Yun lang ang pwede nating pasalamatan sa Diyos. Dahil imagine mo yung 36 kilos lang noon. Ngayon bumalik na siya ng 50 pila ka mas? 52 kilos na. So di ba? Grabe, grateful tayo sa chance na binigay ng Diyos natin. Matagal, mga 4 na taon yung nakipag-ano siya ng kanyang karamdaman noon. Pero okay na ngayon. So, cheers to the... Okay na. Salamat naman sa Panginoon kasi dinagdagan at dinugtungan pa niya ang buhay ko. Kaya ngayon buhay na. Sino bang mag-aakalang mabubuhay pa kung nakaraang 4 na taon na Di ba? nagkasakit ako. Pero to God be the glory. Kaya nga, kailangan talaga tayo magsaya sa mga chances na binigay ng Diyos sa atin. Mayroon talagang pag-asa ang bawat mga mga trials ng buhay. Habang Kaya buhay may pag-asa. Kaya lang natin sa Diyos. Sino ba mag-akala na ngayon ay nagbago na, binigyan na ng healthy na pangangatawan itong aking kumare. So ako din ay sobrang saya ko pag yung nakita ko siya na mataba. Kasi sobrang liit niya noon mga tiyaying. Sobrang liit. At mayroon pa akong ibabalita. Ang daming manliligaw nito. Ay, nako naman. Kasi pareha kami nito mga wala na kaming mga partners sa buhay. Pero yan, minamanage namin maigi yung aming mga buhay-buhay kahit nag-isa lang kami, di ba? So siya isang teacher, ako naman isang housekeeper. So magkaiba ang buhay namin pero minamanage namin ng maigi. Minamanage namin para rin may buhay pa tayo na dapat natin dito sa mundo. Gamitin natin sa wastong pamamaraan mga tiyaying. So pag may manligaw, kung magustuhan, go! Wow. Pero kung hindi, wala, di ba? Naghahanap tayo ito guys ng forever. Oo. Naghanap ng forever itong kumare ko mga tiyaying. Kasi naman, sino bang, hindi to basta-basta forever. May magandang pagmumukha at teacher pa naman ito, di ba? Wow naman, ha? So, lahat tayo ay may mga maganda sa ating sa ating mga sarili. Tingnan natin ang ating weather today. This afternoon. Ganyan. So, dito ako sa mga tiyaying. Ganyan, Pero medyo mainit pa rin, di ba? So, dito kami, nagkasiyahan na kaming dalawa mga tiyay. Tapos kaming kumain ng maraming mga snacks. Nagkantahan na naman kami. Tinuruan ako ni Tiyaying ng paano magkanta sa Salamat pasalubong galing Canada. Makadama. galing Japan yan. Oh, no. Kamali. Galing Japan yata. At ito pa.
Hindi nyo ba nakita kung anong dagdag nito? Surprise lang daw. Ubos na lahat, naubos na. Mads, mayo mong lawas gya porma Mads ah. Okay ra pud og inana ra ka kadako. Dili na magamatawag na ano na kuan ka ng niwang bitaw gi kayo nga asin. Tama ang uban nangandoy ginana nga timbang. Matanda na pero 60 pa rin. Oo. Okay pagkaayo eh. So yun mga tiyay, dito kami sa kwarto sa itaas. Dito lang kami. Kasi gusto namin kami lang dalawa dito. May ano namin yung mga sarili namin, express yung aming mga Ano kasi, kanya-kanyang guys? pan. Noon pa man, ano ba yan? Magkapit-bahay lang kami. Noon pa man, close na kami talaga. Kaya nang pumunta siya ng Japan, nasubaybayan ko mga videos niya. Nako naman, sana wish ko na rin makapunta ng Japan. Someday. Oh. Kaya pagdating niya, sabi niya magkita daw kami. Pero sabi ko, pupunta ko sa inyo dyan, basta may pasalubong galing Japan. Kaya may chocolate ako ngayon. Kahit na, Demanding ha. oo naman. Pero, Secret pa daw pero yun. galing to sa school kasi nagmasteral to. Tapos ng ano nila, pumunta kagad dito sa bahay. Yun, hanggang sa nag-star maker na kami mga tiyaying. Mga tiyay, ganyan lang naman ang buhay natin dito sa mundo. Yung mga problema natin noon, minsan malampasan natin sa awa ng Diyos. Pag medyo okay ang ating What is your mood. problem? Why is it that you keep on coming? Okay ang ating mood, paano tayo? Magsayahan din tayo. Kahapon mayroon din akong friend. Nag-meet up din kami doon sa Valencia. Sa sentro. Ngayon naman, itong friend kong isa, dito ko pinapunta sa bahay. Kasi sadyang gusto ko talagang ipapunta siya dito. No, unlimited ba na tsikahan? Ganyan lang mga tiyay. Tapos na po akong kumanta mga tiyay. Ay, nako. Hello mga tiyay. Gabi na po mga tiyay dito. At uuwi na itong aking friend. So, ihatid ko lang sa doon o banda. Hi! Ganito ang buhay natin Hindi lahat na po parte ng ating tahanan ay maliwanag. Kasi ilang lights lang ang mayroon tayo dito. At mayroon tayong isang yan mga tiyayo. Isang pailaw na solar. Dalawa pala yung nasa itaas Solar yun mga tiyaying. At dito sa grahe na punder na So madilim. Picture dito sa taas. Gani, sige magutag tabi Sige lang sa sunod balik ka dire. Hatid ko tong ko. Itong dalaga Hi. Amo yung backpack. Bugat gina yung backpack ay.